Nagtungo sa kagubatan si Elias. Mula sa isang malaking batong buhay ay lumabas ang isang lalaking may hawak na revolver. Kasama ba ninyo si Matandang Pablo? Kayo po ba si Elias? Sumunod kayo sa akin. Nakarating sila sa isang yungib na natatanglawan ng sulo. Maupo ka at sabihin mo ang iyong sadya. Ako po'y naparito upang ialok sa inyo ang isang bagay. Ang balak ko po'y magtungo sa dakong hilaga at makipamuhay sa malalayang liping bibinyagan, sapagkat wala akong matagpo ang isa man lamang nakaanak ng mga nagbigay kasawian sa aking pamilya. Sumama kayo sa akin. Ituring ninyo akong tunay na anak, at kayo'y aariin kong ama, sapagkat kapwa tayo sawi, at wala ni isa mang nalalabing kamag-anak. Umiling ang matanda at sumagot. Bakit pa ako magpapakadusta sa ibang lupain? Ano ang dahilan ng ganito kong pamumuhay na tulad ng isang halimaw na pinag-uusig? Isang sugo ng Diyos sa lupa ang naglukso ng puri ng anak kong babae. Nagsiyasat ang dalawa kong anak na lalaki sa nangyaring kabuktutan, ngunit akong amang matandanay natutong magpatawad. Pagkatapos ay nagkaroon ng nakawan sa kumbento, at ang isang anak ko'y isinuplong. Ang isa'y hindi nadamay sapagkat wala siya noon sa bayan. Ang anak ko'y ibinitin sa kanyang buhok at narinig ko ang kanyang mga sigaw. Ang bintang na pagnanakaw ay hindi napatunayan. Napagkilalang, yaoy kasinungalingan, kaya't inilipat ang kura sa ibang bayan. Ngunit ang anak ko'y patay na. Ang isa kong anak na hindi duwag ay hinuli dahil pinangangambahang maghihiganti. Naiwan akong buhay sa gitna ng kahihiyan. Ako'y maghihiganti. Sa sama ng loob ay nahatak niya ang tali sa kanyang ulo, kaya't umagos ang dugo. May katwirang kayo maghiganti. Katulad ninyo ako. At dahil sa ayaw kong makasugat ng walang sala, ay nilimot ko ang aking kasawian. Ang matanda ay humalukip-kip upang makinig kay Elias. Ginoo, ako'y nagkapalad na makatulong sa isang binatang mayaman, matapat, at nagmamahal sa kanyang bayan. Siya'y may lakas, sapagkat kaibigan siya ng Kapitan General. Kung sakaling siya'y pumayag sa atin, ay hindi ba kayo sasang-ayong siya'y papagdalhin ng karaingan ng bayan upang tayong mga abay lingapin? Ang matanda'y umiling. Siya po'y iba. Siya'y isang anak na nagdaramdam sa pagkatusta sa kanyang ama. Sakali mang pumayag siya at makarating sa Kapitan General ang ating mga daing, sa palagay mo kaya'y pakikinggan ang ating mga karaingan. Subukin po muna natin bago tayo gumawa ng isang bagay na magiging dahilan ng pagdanak ng maraming dugo. Ang binatay niyakap ng matanda. Ikaw ang bahalang magsabi ng ating mga daing. Kailan ko malalaman ang sagot? Sa ika-4 na araw, ay patunguhin ninyo sa baybayin ng San Diego ang isa ninyong tauhan at sasabihin ko sa kanya ang sagot. Kung siya'y sasang-ayon ay magtatamo tayo ng katarungan. At kung hindi, ako ang unang kasama ninyong maghahandog ng buhay sa pakikilaban. Ang sabungan ng San Diego ay nahahati sa 3 bahagi. Ang unang panig ay ang pasukan na kinalalagyan ng pinto. Naririto ang mga tindahan ng hitso, tabako at mga pagkain. Ang ikalawang panig ay ang ulutan. Sa panig na ito nagkakayari ang mga tahur sa manok na paglalabanin at dito rin nagkakasundo sa laki ng pusta. Dito rin tinatarian ang mga manok na maglalaban. Ang ikatlong panig ay ang ruwedang pinagdarausan ng sultada. Naririto ang mga may pasabong at ang tagahatol o sentensyador. Sa loob ng sabungan makikita ang kapitan ng bayan, si Kapitan Pablo, si Kapitan Basilio at si Lucas. Dumating din si Kapitan Tiago kasunod ang 2 utusan. Ang isa'y may dalang lasak at puti naman ang isa. Nagkasundong paglabanin ni na Kapitan Tiago at Kapitan Basilio ang bulik at ang lasak sa pustang 3,000 piso. Pinalabit si Lucas ng bata na tila nangangamba. Tinanong ni Lucas ang magkapatid kung payag na sila sa kondisyong kanyang ibinigay. Ayaw ng nakatatanda. Noong sisimulan na ang sultada ay muling nakiusap si Bruno kay Lucas na pahiramin sila ng salapi. Psst! Hindi sa akin ang salaping ito. Ibinigay lamang ni Ginoong Ibarra sa maglilingkod sa kanya. Kapag nakakuha kayo ng kasamang sasalakay sa kwartel, ay tig-30 kayo. At kung kayo'y magtagumpay, ay tig-100 ang inyong mga kasama at tig-200 naman kayo. Si Ginoong Ibarra ay mayaman. Payag ako. Ibigay mo na ang kwalta. Sina Doña Victorina at Don Tiburcio ay namamasyal sa mga lansangan sa bayan upang malasin ang tahanan ng mga Indio. Napakapangit ang mga bahay. Tanging mga Indio lamang ang makatitira riyan. Mga walang pitagan. Nasasalubong na tayo, hindi man lamang nagpupugay. Nagyayang umuwi ang Donya sapagkat hindi pinapansin ng mga dalagang nakakasalubong ang kanyang magarang kasuotan. Natanaw ni Doña Victorina ang alperesang si Doña Consolacion na nananabako habang nakadungaw sa bintana ng bahay nito. Hinagod si Doña Victorina ng tanaw mula ulo hanggang paa at saka lumurak. Galit na hinarap ni Doña Victorina si Doña Consolacion. Bakit kayo nagkakaganyan, Donya? Kayo ba'y naiingit sa akin na tinatanaw niyo ako ng ganyan? At bakit po kayo kaiinggitan? Kinainggitan ko nga pala ang buhok ninyong kulot. Kilalanin ninyo ang inyong kaharap. Hindi ito probinsyana o kalunyan ng sundalo. Ang mga alperes ay sa pinto lamang ng bahay ko naghihintay. Aba, Excelentissimo Senyora Pupot. Ang mga alperes ngay hindi. Ngunit ang mga pilay na tulad ngay maaari.
Nagbalak pumasok si Doña Victorina, ngunit pinigil siya ng bantay. Hoy! Ang pakikipag-usap ko sa inyo ay nakapagpapababa ng aking karangalan. Ibig ba ninyong maglaban ng aking damit? Uupahan ko kayo ng malaki. Batid kong dati kayong labandera. Alam ko na kung sino kayo, senyora, at kung sino ang inyong kasama. Nasabi na sa akin ng aking asawa ang inyong lihim. Hoy! Sa laula ang bibig! Manaogat ang maduro kong bibig mo! Nanaog ang alperesa na dala ang latigo ng asawa, ngunit hindi sila nag-abot dahil sa pagdating ng alperes. Pangaralan ninyo ang inyong asawa at inyong bihisan. Kung wala kayong salapi, ay papagnakawin ninyo ang inyong mga sundalo. Kung hindi lamang kayo babae, ay nabugbog na sana kayo ng sipa. Ginoong Alperes! Magpigil ka, Medikong Lucas. Hindi kayo lalaki. Ang mga nanonood ay nasiyahan at hinihintay na ang dalaway magsabunutan, ngunit dumating ang kura at sila'y napayapa. Inabutan ng Don at Donya sa bahay ni Kapitan Tiago na kausap ni Linares sina Maria Clara, Sinang at Victoria. Ibinalita ng Donya na uuwi na sila sa Maynila. Ngunit ikaw, Linares, ay may iwan upang hamunin ng Alperes. Kayo'y maglakad sa pamamagitan ng sable o revolver. At kung hindi malalaman ni Kapitan Tiago ang mga kasinungalingan sinabi mo sa kanya. Ngunit, Doña Victorina, magpakinaw kayo. Kaya tayo. Siya namang pagdating ni Kapitan Tiago na malungkot dahil sa pagkatalo ng lasa, ngunit siya'y sinalubong agad ng Donya at isinalaysay ang nangyari, kalakip ang mga mura. Hahamunin ni Linares ang Alperes at kung hindi, huwag ninyong pahihintulutan ang pakikipag-isang dibdib niya kay Clarita. Ang duwag ay hindi nababagay sa inyong anak. Dumating si Ibarra kinabukasan. Una niyang sinadya ang bahay ni Kapitan Tiago upang ibalitang hindi siya ekskomulgado. Taglay niya ang isang liham ng arsobispo sa kura. Pinatuloy siya ni Pia Isabel kasabay ng pagsasabi sa pamangking pinatawad na ang binata ng arsobispo. Biglang naudlot si Ibarra nang mamala si Maria Clara na nasa balkon kasama si Linares. Kararating ko lamang at ang unang ninasa kong makita ay ikaw. Mabuti ka na pala kay Sarati. Ipagpatawad mo sana ang pagdating ko ng walang pasabi. Sa ibang araw ko na ipaliliwanag sa iyo ang lahat. Maaari ba kitang madalaw bukas? Ikalulugod ko ang iyong pagdalaw. Nakarating si Ibarra nang di namamalayan sa itinatayong paaralan. Malaki na ang nagagawa. Sinalubong siya ni Nyor Juan. Ginoong Crisostomo, hinihintay namin kayo. 1 metro na ang taas ng pader. 2 araw na lamang at pantay tao na. Bago ko makalimutan, nais kong ipabatid sa mga nangingilag makipag-usap sa akin na ako'y hindi na ekskomulgado. Ako'y nakasalong kumain ng arsobispo. Nakita ni Ibarra si Elias na kasama ng mga manggagawa. Yumukod ito na nagpapahiwatig na may nais sabihin. Nilapitan ni Ibarra si Elias. Nais ko po sanang makausap kayo ng ilang oras. Tumungo kayo mamayang hapon sa tabi ng lawa at lumulan sa aking bangka. May mahalagang bagay akong sasabihin sa inyo. Inilapit ni Nyor Juan ang talaan. Hinanap ni Ibarra ang pangalan ni Elias, ngunit wala ito roon. Bago magtakip silim ay lumulan si Ibarra sa bangka ni Elias na nasa baybay ng lawa. May dala po akong pakiusap ng maraming sawimpalad. Ibig nilang humingi ng pagbabago sa pamamalakad ng mga gwardiya sibil at ng mga pari at pati na ang pagpapatupad ng katarungan. Sa madaling salita ay, ang pamala ay maging isang tunay na amang mapagmahal sa bayan. Ano pong uri ng pagbabago? Ito po'y tungkol sa pagpipitagan at paggalang sa karangalan ng tao, sa katiwasayan ng pamumuhay, sa pag-aalis ng sandata at pagbabawas ng kapangyarihan sa mga gwardiya sibil na nagmamalabis sa kanilang tungkulon. Elias, ang iyong kilos at mga kuro-kuro ay ibang-iba sa mga taong nakilala ko na. Totoo ngang maraming bagay ritong hindi ka nais-nais, datapwat ang pagbabago ay lalo pang makasasama. Kapag ang mga gwardiya sibil ay humina, malalagay sa panganib ang katahimikan ng bayan. Ang katahimikan ng bayan! 15 taon na tayong may gwardiya sibil. Ngunit ang mga tulisan ay gumagala pa at ng tahimik na mga mamamayan ang napipinsala. Ano po ba ang kabutihang idinudulot ng mga gwardiya sibil sa ating bayan? Ang pigilin at pahirapan ng isang tao kahit na marangal? Dahil sa gwardiya sibil, kaya hindi dumarami ang mga salarin sapagkat natatakot sa kanila. Oh, baka naman dumarami ang masasama dahil sa takot. Ang gwardiya sibil ay kailangan ng pamahalaan upang siya igalang at kailangan din ang kapangyarihan upang magpatupad ng batas. Elias, iisa ang damdamin natin sa bayan. Naunawaan kita at naniniwala ako na mayroon tayong pagkakamali. Ang pagbabago ng palakad ay hindi kailangan dito. Naniniwala ba kayo ang kapanatagan ng bayan ay dahil sa mga prayle? Opo, sapagkat ganyan ang palagay ng lahat ng sumulat tungkol sa Pilipinas. Oh, hindi ko po akalain kayo nagkaroon ng abang pagkilala sa pamahalaan at sa bayan. Nagpapasalamat po ako sa inyong kagandahan loob. Sabihin ninyo kung saan ko kayo ihahatid. Wag! Kailangang magpatuloy tayo sa ating pag-uusap upang mapatunayan natin kung sino ang may katwiran. Lumaki po ako rito at may kaunting pinag-aralan. Kaya ang anumang pangungusap ko ay hindi ninyo maaaring paniwalaan. Ang kalaban po ng aking paniniwala ay ang mga Kastilang dahil sa kanilang mataas na kalagayan sa buhay ay nagbalat kayong may nalalaman kahit na walang kabuluhan. Sasabihin ko sa mga pinag-uusig na sila'y umasa na lamang sa Diyos at sa lakas ng sariling bisig. Tunay na sawimpalad kayo at ang inyong kasawian ang nagpapalabo ng inyong isipan. Dahil dito'y nagkakaroon ako ng pag-aalinlangan,
Kung malalaman ko lamang ang mga dahilan, ang inyong nakaraan, Ang kasawian ko'y may pinagmulan at alam na ito ng lahat. maaari ngang ang inyong nakaraan ay makapagpapabago ng aking paniniwala. Ang pananalig ko po'y nasa pangyayari at wala sa sinasabi lamang. Kung gayon, pakinggan po ninyo ang aking maikling kasaysayan. Sinimulan ni Elias ang paglalahad ng kanyang kasaysayan. Marahil may 60 taon na ngayon na nakararaan. Ang nuno kong lalaki ay tinedor de libro sa isang almasen ng Kastila. Nasa kabataan pa siya noon at may isang anak na lalaki. Isang araw ay nasunog ang bahay kalakal at mula rito'y nadamay ang mga katabi. Ang nuno ko'y napagbintangan at isinakdal sa hukuman. Dahil sa walang maibayad sa manananggol, siya hinatulang paluin sa mga hayag na daan. Itinali siya sa isang kabayo at ipinapalo sa bawat tao sa panulukan ng daan. Ang kanyang asawa ay nagpalimot sa bahay-bahay upang may taguyod ang may sakit na asawa at anak. Walang nahabag sa babae sapagkat asawa raw siya ng isang manununo. Nang gumaling ang mga sugat ng aking nuno, ay dinala niya ang kanyang asawa at anak sa lalawigan at nanirahan sila sa bundok. Doon ipinanganak ang isang sanggol na naging masasakitin. Hindi nagtagal at ito'y namatay. Ilang buwan pa silang nanirahan sa kahirapan, nilalayuan ng mga tao. Dahil sa mga nararanasang kasawi ang balan, ang nuno ko'y nagbigti. May sakit ang asawa, kaya't hindi agad na ilibing ang bangkay at nangamoy. Ang nuno kong babae isinakdal sa kasalanang pagpatay. Hinatulan ding paluin, ngunit sa dahilang nagdadalang tao, kaya hinayaan mo nang makapanganak. Nagsilang siya ng isang malusog na sanggol na lalaki, at pagkaraan ng 2 buwan, hinanap ang parusa. Nasiyahan ng mga tao, sa paniwalang nagampanan na nila ang kanilang tungkulin dito. Nang magbinata ang magkapatid, ang panganay ay nanulisan at gumanti sa lipunang umapi sa kanila. Nakilala siya sa tawag na Bala. Ang lahat ay natakot sa kanyang pangalan. Ang inay, nakilala naman sa tawag na Haliparot. At ang bunso naman, sapagkat nagkaroon ng mabuting kaugalian, ay tinawag na lamang na anak ng kanyang ina. Hindi nagtagal, si Bala ay napasa kamay ng mga may kapangyarihan. Isang araw, ay natagpuan ng bunso ang kanyang ina, napatay na at naliligo sa sariling dugo, habang nakatitig sa isang basket na nakasabit sa isang sanga. Sa loob ng basket, ay naroroon ang pagod na ulo ng panganay niyang kapatid. Naglagalag ang bunso sa iba't ibang bayang walang nakakakilala sa kanya, at sa lalawigan ng Tayabas ay namasukan bilang manggagawa sa isang mayaman. Umibig siya sa isang dalagang tagabayan, ngunit natakot siyang mamanhikan, sapagkat mabubunyag ang kanyang nakaraan. Sa bandang huli, nang ibabaw rin ang kanilang pag-ibig, kaya't napilitan siyang hingin ng kamay ng dalaga. Ang lihim niya ay nabatid, sapagkat kinakailangan ng mga katibayan. Ang binata ay sinakdal, ngunit hindi nagtanggol. Siya ay nabilanggo. Ang naging anak ng babae ay kambal, isang babae at isang lalaki. Ang mga bata ay pinaalagaan, at nang magkaisip ay pinakilalang patay na ang kanilang ama. Ako po ang lalaki sa magkapatid na iyon. Mayaman ang aming nuno, kaya kami sabay na binasok sa kolehiyo. Ako'y sa Iswita at siya ay sa La Concordia. Pagkatapos ng aming pag-aaral, nagbalik kami sa aming ninuno. Ngunit ang aming kahapon ay nagwasak ng aming magandang hinaharap. Isang malayong kamag-anak ang nagpamukha sa amin ng aming pinagmulan. Isang utusan naming matandaan ng patotoo. Siya pala ang aming ama. Ang kaligayahan ay naglaho sa aming parang bulag. Umalis kami sa aming bayan at nanirahan sa ibang buok. Naging maikli ang buhay ng aking ama, sapagkat palagay niya ay kasalanan niya ang lahat ng aming paghihirap. Bago siya namatay, isinalaysay niya ang aming kahapon. Inuluhan namin ang pagkamatay ng aming ama. Ang kasintahan ng aking kapatid ay ikinasal sa iba. Naging matimpi ang aking kapatid at hindi ko man lamang naringgan ng mga daing. Isang araw, siya'y nawala at akin siyang hinanap, subalit hindi ko natagpuan. Pagkaraan ng 6 na buwan, ay nabalitaan kong may isang bangkay ng babaeng nakuha sa baybayin ng Kalamba. Ayon sa ayos ng kanyang damit, buhok, mukha at taglay ng mga hiyas, ay natiyak kong siya ang aking kapatid. Mula noon, ako'y nagpalipat-lipat na sa iba't ibang lalawigan. Iyan po ang maikling kasaysayan ng aking buhay. Matapos mapakinggan si Elias, si Ibarra ay nagsalita ng mahina. Mukhang may katwiran kayo sa pagsasabing ang pamahala ay dapat magbigay ng gantimpala sa mabubuti at magturo naman sa mga nagkakasala. Kaya lamang, hindi ito magagawa sapagkat kapos ng salapi ang pamahalaan upang kumuha ng mga bagong kawani. Magkaisa tayo para sa bayan, magbigay ng magandang halimbawa at ipakilala ang ating inang bayan. Kailangang maghintay pa tayo. Maghintay! Maghintay! Ang paghihintay ay katumbas ng pagtitiis. Kung hihingin ko ang bagay na ito'y pagtatawanan lamang ako. Kung kayo'y panigan ng bayan, Iya'y hindi mangyayari. Hindi ko maaaring pamunuan ang magsisigamit ng dahas upang makamit ang kahilingan. Kung walang liwanag ay walang landas. kung walang paglalaban, ay walang kalayaan. Tutol ako sa ganyang uri ng kalayaan. Ano po ang ibabalita ko sa mga nag-utos sa akin? Dinaramdam ko ng labis ang kanilang katayuan, ngunit maghintay sila. Ang kasama ay hindi nagagamot ng kapwa kasamaan. Tayo rin ang may sala sa kalagayang ito. Salamat sa inyong kabutihan. Alang-alang sa kabutihang iyan, limutin na ninyo ako. At kung sa ibang pagkakataon ay magkita tayo, huwag na sana ninyo akong kilalanin. Balisa si Linares at nawalan ng kibo dahil sa liham na tinanggap mula kay Doña Victorina. Ganito ang isinasaad ng liham. Mahal kong pinsan,
Sa loob ng 3 araw ay kailangang malaman ko kung hinahamon mo na ang Alvarez. Kapag natapos ang taning na araw ay umasa kang mapapatid ni Kapitan Tiago na ikaw ay hindi naging kalihim, hindi nakasama ni General Martinez sa anumang kasayahan at hindi mo nabibiro si Canovas. Ipagtatapat ko kay Clarita ang iyong lihim at hindi rin kita bibigyan ng kwalta. Ang lahat ng hihilingin mo ay ipagkakaloob ko sa iyo kapag kinalaban mo ang Alvarez. Hindi ako tatanggap ng iyong paumanhin o dahilan. Ang pinsan mong nagmamahal sa iyo ng buong puso, Victorina de los Reyes de Espadanya. Sampaloc, Lunes, 7 ng gabi. Nalalaman ni Linares na hindi nagbibiro si Doña Victorina, walang nalalabing paraan kundi hamunin ang Alvarez. Ngunit papaano? Kung ako'y pagsalita ng Alvarez? Kung ang Alvarez ang aking matagpuan? Sinong papayag na maging padrino ko? Ang kura? Si Kapitan Tiago? Kasumpa-sumpang sandali ang pagsunod ko sa kanyang payo. Sino nagutos sa akin magpalalo at magsinungaling? Anong magiging palagay sa akin ni Clarita? Dinatnan siya ni Padre Salvi sa ganitong pagmumuni. Mapapansin sa labi ni Padre Salvi ang isang mahiwagang ngiti. Matapos batiin si Linares ay tinanong niya si Kapitan Tiago. Si Don Santiago ay dumating, humalik sa kamay ng pari at inabot ang baston at sombrero ng nakangiti rin. Ibinalita ni Padre Salvi na siya ay tumanggap ng liham sa Maynila, liham na nagpapatunay na si Ibarra ay pinatawad na. Wala na ngayong sagabal. Narinig ni Maria Clara ang pag-uusap ni na Kapitan Tiago at Padre Salvi. Nagnais tumindig ang dalaga, ngunit muling napaupo. Si Linares naman ay namutla sa kanyang narinig. Ngayon ko nakilalang si Ginoong Ibarra ay mabuting binata. Kaya lamang, pabigla-biglang kumilos, ngunit mabilis magpuno sa kanyang pagkukulang. Kung bilamang dahil kay Padre Damaso. Paano kung hindi mapatawad ni Padre Damaso si Ibarra? Kung gayoy, si Maria Clara na ang bahala. Si Padre Damaso ay kanyang kompesor, kaya't sila'y magkaunawaan. Nang mga sandaling iyon ay dumating si Ibarra kasunod ni Tia Isabel. Binati niya si Kapitan Tiago at yumukod kay Linares. Sinalubong siya ni Padre Salvi at siya'y buong lugod na kinamayan. Nagtaka si Ibarra. Huwag kayong magulat. Ngayon lamang ay pinupuri ko kayo. Lumapit si Ibarra kay Sinang. Maya-maya ay dinala niya si Sinang sa sulok ng salas at doon sila nag-usap. Nagagalit ba sa akin si Maria? Aywan ko, ngunit lagi siyang umiiyak at ang sabi limutin mo na siya. Ang nais si Kapitan Tiago at ni Padre Damasoy, ipakasal siya kay Linares. Ayaw ni Maria. Nang sabihin kong baka ikaw ay may ibang nililigawan, ay sinagot niya ako ng lalong mabuti at saka umiyak. Ipakisabi mong gusto ko siyang makausap ng sarilinan. Oo, Kailan ko malalaman ang sagot? bukas ay magtungo ka sa amin ng maaga, ngunit sabihin mo sa akin ang lihim.